Sir, ano po muna ang initial Opo. reaction ninyo kahapon sa nangyaring privilege speech ni Senator Ping Lacson? Hindi man po nabanggit ang pangalan nyo pero may naipakita pong Facebook post na galing sa inyo. Ay, siyempre tayo po nagulat at nalungkot din sa nangyaring yan. Dahil first time po natin nakaranas na tayo ay maitawid sa kanyang mga controversy. Tayo po matagal na naglilingkod, pero ito lang po ang first time na tayo ay naitawid dito sa ganitong usapin. Pero tayo naman po ay nagkapaliwanag din. Sige sir, sabi nyo nga po tayo po ay nagpapaliwanag din. First time nyo pong nasangkot sa ganitong klase ng issue. May binanggit po kayo, no? May mga interviews na po kayo kahapon. Sinasabi nyo po doon, DPWH ang proponent at implementor ng proyekto. Doon po sa mga nabanggit na projects ni Senator Ping Lacson sa Nawan at Baco, Oriental, Mindoro, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin po iyon? Yes, una-una ay ang aming lalawigan ay talagang flood prone. Particular yung bayan ng Nauhan, dyan po nang gagaling ang malalaking baha na hindi lamang bayan ng Nauhan at Ektado, kundi pati yung karatig ng mga bayan ng Victoria at Calapan City. Kaya dapat po talaga ay may mga flood control dyan. Sa matagal pong panahon, hindi po napopondohan ng gobyerno yan. No lamang pong 2023, nagsimulang maglagay dyan ng malaking pondo ang national government and DPWH. Kaya wini-welcome natin yun, naglagay sila ng mga malaking pondo dyan. At yan nga po ay nakalagay na sa budget proposal ng DPWH yung tumarating sa Kongreso, yung tinatawag na NEP or National Expenditure Program. Nakalista na po dyan ang mga flood control projects na yan. Naka-itemize na pati yung amount at saka yung location at kung anong ilog ilalagay. So hindi nyo po ni-request ito? Sinasabi nyo po na ang naglagay ng pondong ito ay ang DPWH? Yes po. Pwede ko po sabihin yan categorically na hindi po natin yan nilabi. Although, we have to admit, tayo nahingi ng mga flood control projects kasi nga tayo ay flood prone. Pero yung po mga nakalista na sa NEP, yung po initiative ng DPWH. May nakalagay yung po... Yung po mga approve ng 2023, 24, yung po ay inilistat na ng DPWH sa ating National Expenditure Program. Oo, kasi nabanggit niyo po kanina, matagal nang hindi napupondohan yung area ninyo na may kinalaman sa flood control. Pero, uulitin ko, hindi po ito request from your office na pondohan nyo kami kasi matagal nang wala kaming pondo for flood control. Galing po yun mismo sa DPWH? Yung po mga nakalista ron sa NEP, yung po galing sa DPWH. Initiative po nila yan. Kasi di po ba ang mga ahensya ng gobyerno na po propose ng kanilang budget, bago isabit yan sa Kongreso. Ang pag nasabit sa Kongreso, ang tawag nga po nila yung NEP or National Expenditure Program, nandun na lahat ang budget proposals nila, kung anong proyekto, kung anong programa. Nakalista na po yan dyan, yung mga flood control projects na yan. Oo. May nabanggit po kasi kahapon si Senator Ping Lacson, yung proyekto na may Agila banner. Tapos nakasaad po doon, pinondohan po ng opisina ninyo. Paano po ba natin ipapaliwanag yun, sir? Yes, technically, ay Congress na nagpondo kasi nga nakalagay sa NEP sa proposed budget ng Executive Department ng DPWH at inaaproba ng Kongreso yan. Yung NEP na yan ang nagiging National Budget or GAA, yung General Appropriations Act. Kaya kung tutusin talaga, technically, ay approve ng Kongreso yan. Yun namang Agila, yun po ay parang branding, slogan, ibig sabihin po ng Agila ay aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangang legislatura. Opo. Kasi nga po, yun ay pondo ng gobyerno. Parang yan is a one way of explaining sa taong bayan na yan po public funds.